nabalitaan natin sa nakaraang content na ang ating bansa ay nakatungtong sa mahigit kwadrilyon na halaga ng kayamanan, na ito ang isa sa mga rason kung bakit pinag-aagawan ng China at ng United States of America ang ating bansa. At ito ang isang dakilang tanong kung sakali na ma-extract natin ang kwadrilyong halaga ng langis dito sa ating bansa at ipapamahagi ang kita sa bawat Pilipino na nagkakahalaga ng 1 milyon pesos bawat isa. Ano ang mangyayari sa ating bansa? Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Ang epekto ng 1 milyong piso sa bawat Pilipino mula sa trilyong dolyar na kita ng langis. Phase distribution. Ang impact sa inflation ay maaaring mas maging banayad kung ang pamamahagi ng pondo ay sasagawa ng maayos at paunti-unti. Investment in infrastructure. Ang estratehikong paggamit ng pondo para sa pagpapabuti ng infrastruktura ay makakatulong upang masipsip ang nadadagdagang pera sa merkado at mababawasan ang inflation. Mabubuhos ang GDP. Ang pagtaas ng consumer spending at investment ay maaaring magdulot ng makabuluhang paglago sa ekonomiya. Isama mo pa dito ang diversification. Ang pamumuhunan sa iba't ibang sektor tulad ng edukasyon, kalusugan at teknolohiya ay maaaring mag-diversify sa ekonomiya at bawasan ang pag-asa sa langis. Sa sektor ng financial at banking, magkakaroon ng pagtaas ng savings ang bawat Pilipino. Makakaranas ng pagdami ng deposito sa mga bangko na maaaring gamitin para sa pagpapautang sa mga negosyo na magpapasigla ng aktibidad pang-ekonomiya. Tataas din ang stock market. Ang mas mataas na pamumuhunan sa stock market ay maaaring magpataas ng stock prices at market capitalization. Magkakaroon ng foreign exchange at trade. Magiging malakas ang piso. Maaring tumibay ang piso dahil sa pagdami ng foreign reserves mula sa kita ng langis. Magkakaroon din ng trade balance. Ang kita mula sa pag-export ng langis ay maaaring magpabuti sa trade balance na magdudulot ng mas paborableng exchange rate. At ito ang social impact. Magkakaroon ng pagbabawas ng kahirapan. Isang immediate relief. Ang direktang cash transfers ay maaaring mag-angat sa marami mula sa kahirapan, nagpapabuti ng pamantayan ng pamumuhay at pagbabawas ng hindi pagkapantay-pantay. Long-term opportunities. Ang mas pinahusay na akses sa edukasyon at kalusugan na pinondohan mula sa kita ng langis ay maaaring magbigay ng pangmatagalang benepisyo sa lipunan. Pag-increase ng consumption. Ang mas mataas na disposable income ay magdudulot ng pagtaas ng paggastos sa mga produkto at serbisyo na magpapasigla sa lokal na industriya. Magkakaroon ng pagkakashift sa mga preferences. Maaaring magbago ang mga prioridad ng mga tao patungo sa mas mataas na kalidad at luxury goods. Ito rin ang epekto sa real estate market. Magkakaroon ng pagbo-boom sa mga property. Ang nadagdagang yaman ay maaaring magdulot ng mas mataas na demand para sa real estate, magpapataas ng presyo ng mga ari-arian at magpapasigla ng konstruksyon. Maaaring magkakaroon ng malakihang urban development at modernization projects. Ito ang magiging epekto sa gobyerno. Fiscal policy. Magkakaroon ng mas mataas na tax revenues. Ang nadagdagang aktibidad pang-ekonomiya ay magdudulot ng mas mataas na kita sa buwis na nagpapahintulot ng mas maraming paggastos ng gobyerno sa mga pampublikong serbisyo at infrastruktura. Sovereign Wealth Fund. Ang pagtatatag ng isang sovereign wealth fund upang pamahalan ang kita mula sa langis ay magbibigay ng pangmatagalang katatagan sa pananalapi at pamumuhunan sa pambansang pag-unlad. Ito ang mangyayari sa public services at infrastructure. Mag-i-improve ang mga serbisyo. Ang pinahusay na pondo para sa mga pampublikong serbisyo tulad ng edukasyon,
kalusugan at transportasyon ay maaari magpabuti ng kalidad ng buhay. Magkakaroon din ng maraming national projects. Ang malakihang mga proyekto sa infrastruktura ay maaring isagawa, lumikha ng trabaho at magpapasigla ng karagdagang paglago ng ekonomiya. Ito naman ang mangyayari sa politics. Mag-i-increase ang suporta. Ang epektibong pamamahala ng kita mula sa langis at pantay na pamamahagi ay maaaring magdulot ng mas mataas na suporta mula sa publiko para sa gobyerno. Potensyal korupsyon. Ang pagdagsa ng malaking pondo ay maaaring magpataas ng panganib ng korupsyon, kaya't kinakailangan ng matibay na pamamahala at transparency measures. Geopolitical influence. Magkakaroon ng regional power. Maaring makamit ng Pilipinas ang mas mataas na impluwensya ng rehiyon sa Timog Silangang Asya dahil sa pinahusay na kalagayang pang-ekonomiya. Habang ang foreign relations ay magiging mas mahusay ang kanyang kalagayan sa kanyang ekonomiya na maaring magdulot ng mas matibay na ugnayan sa ibang mga bansa at pagtaas ng foreign investments. Habang ang concern sa environmental at sustainable concerns, ito ang magiging impact nito. Dahil sa oil extraction, ang epekto sa kapaligiran ng pagkuha ng produksyon ng langis ay kailangang pamahalaan upang maiwasan ang pinsala sa ating ecosystem. Sustainable practices. Ang pamumuhunan sa mga sustainable practices at renewable energy sources ay maaari magpabawas sa negatibong epekto sa kapaligiran. Climate change. Magkakaroon ng global responsibility. Bilang isang producer ng langis, ang Pilipinas ay kailangang balansihin ang benepisyong pang-ekonomiya sa kailang responsibilidad na labanan ang climate change. Sa ating konklusyon, ang pagtuklas at pagbebenta ng trilyong dolyar na reserbang langis, kung maayos ang pamahalaan, ay maaring matransform ang Pilipinas sa aspetong pang-ekonomiya at lipunan. Kung bibigyan ang bawat Pilipino ng 1 milyon, dapat maingat na ipamahagi ang pundong ito at magkaroon ng estratehikong pamumuhunan at matibay na pamamahala dahil ito ay napakahalaga upang mapakinabangan ang mga benepisyo at maiwasan ang mga panganib. Ang pangmatagalang pagpaplano upang ma-diversify ng ekonomiya, pagbutihin ang infrastruktura at tiyakin ang sustainable development ay susi sa isang masaganang hinaharap ng ating bansa. Ngunit ito lamang ay isang pagninilay-nilay. Kung ito ay magiging posible na isaalang-alang ng gobyerno na mabigyan ng 1 milyon ang bawat Pilipino at mamanage ng mas maayos, ito ay magiging maganda. Ngunit sa kabilang banda, ito rin ay may matinding peligro. Ikaw kaibigan, ano ang masasabi mo? I-comment mo naman sa ibaba upang malaman ko rin ang iyong kuro-kuro. Ano ang mangyayari sa Pilipinas kung sakaling bibigyan ng tigi 1 milyon ang bawat Pilipino? At ano ang gagawin mo sa 1 milyon kung ikaw ay bibigyan ng gobyerno? Pangalawang Korinto 9:7. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagkakaloob ng masaya at bukas palad. Sa ating buhay, madalas nating maranasan ang biyaya, ang mga biyaya ng Diyos sa iba't ibang anyo. Sa pagkakataong ito, ipagpalagay natin na bawat Pilipino ay makakatanggap ng malaking yaman mula sa isang napakalaking biyayang natuklasan sa ating bansa. Ito ay isang paalala na ang bawat biyaya ay may kaakibat na responsibilidad. Ang mga biyayang natatanggap natin ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi para rin sa kapakanan ng iba. Ang mga yaman at pagkakataon ay maaaring magdulot ng pagbabago sa ating lipunan. Sa halip na magbigay daan sa kasakiman, naway gamitin natin ang mga ito upang magtulungan at magbigay sa mga nangangailangan. Ang ating bansa ay maaaring umunlad at lumago kung tayo ay magkakaisa at magtutulungan. Ngunit ganun pa man, anuman ang magiging senaryo, hinihikayat tayo ng ating Panginoong Diyos na magbigay ng masaya at bukas palad. Tayo man ay umunlad o tayo ay umirap. Kung matanggap man natin ang biyayang ito, gamitin natin ito sa tamang paraan upang mapabuti ang kalagayan ng ating kapwa at ng buong bansa. Ngunit ganoon pa man, na kahit walang 1 milyon, tayo ay magtulungan at maging instrumento ng pagbabago at pag-asa para sa bawat isa. Alang-alang sa pagmamahal ng ating Panginoong Diyos sa atin. Tayo'y manalangin. Ama naming Panginoong Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo
dahil binibigyan niyo po kami ng dakilang pag-asa. Bagaman Panginoon, ang posibilidad ng biyaya mula sa gobyerno ay hindi po ganun kaposible. Ngunit naniniwala po kami na ang inyo pong biyaya ay 100% na ipagkakaloob niyo sa amin. Dahil po ang aming Panginoon Kristo na siya pong nabayubay sa krus, kung kami po ay mananampalataya sa Kanya, ay makakamtan po namin ang higit pa sa 1 milyon dahil ang kaligtasan, buhay na walang hanggan ay isa pong regalo buhat sa aming Panginoon Kristo para sa amin. Tulungan niyo po kami Panginoon na makita ang kahalagahan ng buhay na walang hanggan at ang pakikipag-isa sa aming Panginoon Kristo. Salamat Panginoong Diyos sa inyong pong pag-ibig sa amin at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito ay may samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.